and you're listening to SBCC Prayer House Podcast. Podcast. So, biyayang nagbibigay lubos. Yan. Okay. So, ang sulat po na ito ay sulat po ni Apostol Pablo para sa mga taga Corinthian Church. Ang mga Corinthian Church ay may mga kakayanan, no? May mga kakayanan sila pagdating sa mga gift of ministry. Kung papansinin ho ninyo at babasahin ho ninyo yung kabuuan ng Corinthians ay pinagpala ho sila ng mga gift. Marunong ho silang tumayo sa harap, magsalita, mag-speaking in tongues, no? Mayroon din silang pag-ibig, no? Marami silang kakayanan, pinagpala sila ng lahat ng bagay na kanilang kakailanganin para sa paglago. Pero ang nais ni Apostol Pablo is to encourage them naman na sa larangan ng pagbibigay ay umunlad sila, no? Kasi parang doon sila nagkukulang. Kaya nais ni Apostol Pablo na encourage yung mga mananampalataya sa Corinthians na sila rin ay umunlad sa larangan ng pagbibigay. Hindi lamang sa pagtuturo, hindi lamang sa pagtugtog, hindi lamang sa pag-awit, pagsayaw ng tamborin, o ano pa mang bagay, kundi ang nais ni Apostol Pablo, no, ay sila rin ay mag-level up sa kanilang pagbibigay. At isa sa kanyang piniling halimbawa ay yung isang pinakamahirap na church at that time, ang Macedonia, no? Maraming mga Macedonian churches na talagang mahihirap. Pero sa panahong kailangan ng Church of Jerusalem, yung tulong, bagamat sila ay sobrang hirap, hindi lamang mahirap, kundi sobrang hirap. Diba? Yung kanilang sitwasyon. Subalit nagawa pa rin nilang tumulong ng higit pa sa kanilang nakayanan. At nais ni Apostol Pablo na maging encouragement yung buhay ng mga mananampalatayang iyon sa mga taga-Korinto. No? So, yan. So, biyayang nagbibigay lubos. Yun ang nais na maunawaan ni Apostol Pablo sa kanila. At ganun din ho tayo is BCC Prayer House. Kailangan maunawaan ho natin na yung biyaya na ibinigay sa atin ay susi yan para tayo makapagbigay rin ng lubos. Amen. Ngayon, paano yung pagbibigay ng lubos? O biyayang nagbibigay lubos. Ano yung lubos na tinutukoy diyan? No? So, ang unang points ho natin, direktahan na ho tayo. Biyayang nagbibigay lubos, ito ay nagbibigay ng lubos na kagalakan. Yan ho yung ating point number 1. No? Nagbibigay ng lubos na kagalakan. No? Of course, hinihikayat po natin ang bawat isa. No? SBCC Prayer House. No? Pakitapik mo nga yung katabi mo, SBCC Prayer House ka ba? Yan. Kasama ka ba? Kasali ka ba? Yan. Kabalikat ka ba? No? So, minsan o kadalasan hinihikayat po natin ang bawat isa na makibahagi, no, sa pagtupad ng vision and mission ng SBCC Prayer House. Itong iglesyang pinagkatiwala ng ating Panginoong Diyos. No? At hinihikayat po natin ang bawat isa na every time na may ministry, may mga projects, may mga pwedeng suportahan, no, ito ay isang pagkakataon na ibinigay ng Diyos, no, para tayo makapag-support, makapagkaloob, no, para sa kanyang ministry. So, ibinigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ng pagbibigay. Ngunit, maaring sabihin ng iba, no, Pastor, maganda ho talaga yung vision ng church at mission ng church. At gusto naming maging bahagi po diyan, no, sa iba't ibang paraan. Pero kung sa larangan po ng pagbibigay, pwede po bang excuse muna ako, Pastor? Pwede bang excuse kami muna dyan kasi mahirap po talaga ang buhay. Sino mahirap ang buhay dito? Pakitaas yung kamay. Wow, praise the Lord. Ang yaman ng mga SBCC Prayer House talaga. No? Yan. Nyo lay bubo nung sirin may rasyon na guno yan. So, pero kung sa pagbibigay, Pastor, excuse muna kami dyan kasi mahirap ang buhay.
gusto ko pong malaman na ninyo na hindi ho nanghihingi ang iglesia, no? O nanghihingi sa inyo at binabawasan ang maaari ninyong maging panggastos pa sa pangangailangan ninyo sa pang-araw-araw. Kasi naiintindihan naman ho natin na lagi pong mahirap ang buhay Kristiyano. At ang nais ko ay hindi ho yung pera bilang pastor ninyo na nanggagaling sa inyo. Ang nais ko po bilang mga leaders, pastors, ang nais po namin ay maranasan ninyo ang kagalakang nanggagaling sa isang pusong laging handang magbigay. Hindi ho pera ang pinag-uusapan dito. Kundi yung maturuan kayo na magkaroon kayo ng kagalakan, lalong-lalo na sa pagbibigay, yung pusong laging nakahandang magbigay. So, hindi sa nais naming pangunahan kayo sapagkat alam naming sinisikap nyo naman na maging matatag na pananampalataya. No? Nais lamang nating tumulong upang maging maligaya kayo. Sino ho ba ang nais na lumigaya dito? Diba? Magkaroon ng kagalakan. Ito po yung susi. Diba? Kung titignan ho natin yung 2 Corinthians chapter 1 verse 24, sabi ni Apostol Pablo, I want you to have joy. No? Yun ang sabi niya, God wants you to have joy. Yan. Nais ko na magkaroon kayo ng kagalakan. At ang kagalakan na yon ay isa sa pinagmumulan nito ay yung pagbibigay ng may kagalakan. Iba ho yung nagbigay ka ng ang puso mo'y nagagalak. Amen. Diba? So, naniniwala ako na mayroong malaking kagalakang nanggagaling sa pagbibigay na higit pa, no, sa nararamdaman ng tumanggap. No? Tulad ng sinabi ng ating Panginoong Diyos, it is more blessed to give than to receive ayuda. So, at mayroong klaseng kagalakang hindi ninyo lubos na mararanasan kung hihigpitan po natin ang hawak sa pinagkatiwala ng ating Panginoong Diyos sa atin. So nakita ho natin sa chapter 8, no? Kung babalikan ho natin yan, verse 1 and 2, no? Yan. Na dahil sa kagalakang nag-uumapaw sa puso ng mga taga-Macedonia, ito yung binanggit ko kanina, kaya buhos ang kanilang pagbibigay sa kanila ng kahirapan. No? Mahirap talaga, pinakamahirap ang church ng Macedonian churches. Diba? Pero, tingnan ninyo, nakakabaliw ho yung kanilang pagbibigay. No? Higit sa kanilang nakayanan. No? Ano kaya ang feeling mo na ikaw na mahirap, feeling mo mahirap, nagbigay, pero mas nakapagbigay pa yung mas mahirap sa'yo? Ano kaya magiging feeling mo doon? Nako, mas mahirap pa siya sa akin, pero nagbigay. Ano kaya magiging feeling mo na mahirap lang, subalit may mas mahirap pa palang nakapagbigay? No? Mai-encourage ka ba o mai-insulto? Sa atin, dapat ma-encourage tayo. Hindi dapat ma-insulto. Amen? Kaya nga, si Apostol Pablo, ini-encourage niya mga Corinthian churches, no? Na sila ay magbigay din, no? Mag-level up sa kanilang larangang pagbibigay. Sapagkat mayroon na ho silang nasimulan noon, no? Mayroon silang pagpagan, mayroon silang abuluyan, pero natigil, parang nakalimutan nila, no? Pero ini-encourage sila ni Apostol Pablo na ano man ang sinimulan ninyo, ipagpatuloy ninyo. Diba? Yan. So, sa pagbibigay ay lalo nilang nararanasan ang biyayang nanggagaling sa Diyos. Kaya naman, iba yung kagalakan pa rin ang dulot nito. Yan. Okay. Yan. Sabi nga nila sa verse 35, sa lahat ng pagkakataon, ipinapakita ko sa inyo na sa pamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mga mahina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesucristo, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Yan ho yung sinabi niya dyan. So, iba ho talaga yung feeling ng nagbibigay ng may kagalakan. May feeling din ho na kakaiba yung nag-receive. Pero iba, mas kakaiba yung feeling ng
may kagalakang nagbibigay. So, nauna na nakita natin ang nakaraang biyaya ng Diyos, lalo na sa ginawa ni Kristo sa krus. Ang isang malaking motivation ho natin sa pagbibigay. Diba? Yung ginawa ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nakita din natin ang kapangyarihang nanggagaling din sa Diyos ang magbigay sa atin ng lakas. Yun yung sinasabi niya rito. Diba? Kalakasan o abilidad upang makapagbigay na tulad ng mga taga-Macedonia. Sino ang mga taga-Macedonian churches? Mas mahirap pa, no? Kaysa sa mga ibang churches. Na kung sa tao ay talagang napaka-imposible na sila ay makapagbigay ng higit pa sa kanilang nakayanan. Alam nyo ba na sinabi ng mga taga-Macedonian, please, Apostle Paul, bigyan nyo naman kami ng pagkakataon na makatulong. Diba? O, sino sa atin ang may attitude na ganon kapag nasabing, oy, mayroon tayong project, mayroon tayong ministry, no? Pastor, ako po, pastor, bigyan mo naman ako ng pagkakataong makatulong para sa ministry, no? So, I believe na ang SBCC Prayer House, nakita ko naman po na talagang nagsusumikap, no, na makatulong sa mga proyekto, sa mga sinisimulang trabaho, ministry, para sa kanyang iglesia. Praise the Lord, sapagkat yung ating pong binubuong bayad ng patabon, bayad na po tayo. Diba? 140,000, bayad na ho. Full paid na ho yun. Diba? May pasobra pa. Diba? Hindi ko alam kung may pasobra pa yung engineer. Diba? Diba? Kung may pasobra pa, sabi naman, building permit naman. Yeah. Ay, hindi pa ba naibigay? Manabuno, wala rin engineer to. Okay, so 140,000, kung titignan natin, napakahirap pong ipunin yon, no? Pero nakita ko po ang SBCC Prayer House na nagtulungan para po sa gawaing ito. Sa mga bata, may nagbigay ng piso, may nagbigay ng 5, may nagbigay ng 20 sa mga bata. Sabi niya, Pastor, nakapagbigay na po ako, ba't wala akong pangalan sa group chat? Hinahanap, no? Pero, bata yun, ha? O, diba? So, praise the Lord dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay tinutulungan niya tayong magbigay ng lubos. Amen. Ngayon naman, paano natin maranasan? Ano dapat ang maging attitude natin pagdating sa pagbibigay? Yan. 2 kinds of giving. Tingnan nga natin, Kuya Paulo. Sa verse 5 and 7, kaya't pinapakiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan upang maihanda ang tulong na pinapangako ninyo sa ngayon. Nakita namin na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Tandaan ninyo, ang nagtatanim ng kakaunti ay ani ng kakaunti at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng kagalakan. 2 things, no? 2 kinds. Yan. Una, yung wrong giving. Pangalawa, yung right giving, no? Yan. Mayroon tayong tinatawag na wrong way to give and there is a right way to give. The wrong way is ito yung reluctant. Pag sinabi natin reluctant, mabigat sa loob, no, sa kalooban, at yung pagkatapos magbigay ay medyo masakit sa bulsa at may pagsisisi. Hindi baling nagsisisi na kulang yung binigay ko, sayang, dapat binigay ko na lang lahat, di ba? Ibang pagsisisi yun, di ba? Kundi humihingi pa yon ng pagkakataon para makapagbigay, di ba? Yung pagkatapos magbigay, medyo masakit sa bulsa, may pagsisisi. No? Sa pagbibigay ay nag-aalinlangan o nagdadalawang isip, ibibigay ko ba to o hindi, di ba? The right way, as he has made up his mind. Sabi niya, ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ibig sabihin, hindi ipinasya ng katabi mo. Pigari itog ko kasi natanoy, offering ko kinatuputan mo ko Di ba? Kailangan ipinasya ng iyong sariling puso. Di ba? Ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ayon sa verse 5, kusang loob
walang kabigatan sa loob, di ba? Na pag-iisipang mabuti o pinag-isipang mabuti, hindi yung kapag linggo sakala mag-iisip kung ilan yung ibibigay. Dapat Lunes pa lang nag-iisip na o nakapag-isip na, naihanda na. O sabi ibang translation, ipinaghahanda. Yun yung sinasabi rito, di ba? Upang hindi ito sa pilitan, kundi maging kusang loob ito, kailangan ipinaghahanda kapag tayo'y nagbibigay. Say the word, ipinaghahanda. Yan, dapat pinaghahandaan natin yan para hindi lumabas na mabigat sa loob. Diba? Kundi ito ay kusang loob. Yan. So the wrong way, under compulsion o dala ng pangangailangan. No, hindi dahil sa pangangailangan lang, kailangan kasi ng church, kailangan kasi sa ministry, di ba? Magbibigay ho tayo ng hindi lamang ang dahilan natin ay dahil sa nangangailangan ng iglesia o may ministry kaya tayo magbibigay, di ba? Yan. O ayon, di ba? Sa verse 5, sa pilitan, ito yung sinasabi niya rito, compulsion. Ito ang nagbibigay na dahil lamang sa obligasyon ko po yan kasi member po ako ng SBCC. Diba? O di kay leaders ako, kaya kailangan ko, obligasyon mo. Iba kasi yung word na obligasyon sa opportunity. Amen? Binigyan ho tayo ng opportunity na lubos na makapagbigay sa gawain ng ating Panginoon yung hindi ho obligasyon o dahil kailangan lang. No? Kapag hindi na, hindi ka na rin magbibigay. Kapag hindi kasi, para bang feeling mo guilty ka o irresponsible ka. The right way, God's love a cheerful giver. Sabihin nga natin, cheerful giver. Yan, o nagbibigay ng masaya. Yan, titignan ko mamaya pag-offering yung mga nakangiti Tapos, naka-smile na nagbibigay, hindi yung nakasimangot. Yan. Yan. God's love, the cheerful giver o nagbibigay ng masaya. Hindi na ho ito tulak ng pangangailangan, hindi na ho tulak ito ng obligasyon, kundi tulak na ho ito ng biyayang nagbibigay lubos kagalakan sa mga mananampalataya. Ang salitang cheerful ay galing po sa salitang hilarious. Sabihin nga natin, hilarious. Diba? Kung saan galing din ang salitang hilarious. Hilary. May pangalan ba dito na Hilary? Wala. Hindi lang magaan sa loob, kundi naroon din ang ibayong kagalakan. Pag nagbigay, magaan sa loob, tapos may ibayong kagalakan dahil sa nakapagkaloob. Amen? Diba? Yun yung sinasabi niya rito. Ayaw ng Diyos ng mga taong nagbibigay ng mabigat sa loob. Nalulungkot siya doon. At dahil sa responsibilidad lang o dahil sa kailangan lang. No? Natutuwa, nagagalak ang ating Panginoong Diyos o minamahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng ayon sa kanilang sariling pasya. Sabihin nga ninyo, sariling pasya. At may kasiyahan. Diba? Tandaan ninyo, pag nagbigay, sariling pasya, may kasiyahan. Tulad din sa mag-asawa, no? Mas gustong marinig ng asawa kung minsan na sabihin pagkatapos ko siyang ibili ng anumang bagay, di ba? Tapos o di kayo mag-request, parang manali ka pa chinilis pa, kanan pastora, o manali ka pa saluyot. Kasi mahiligad saluyot itan, di ba? Kada noon na kadago sa isaliong ko saluyot. 10 may saluyot sa gasolinak 50. Ito naman pa. Numampawit. Numampawit talaga ni saliwang ko. Numampawit itan. Dapat kung ibaga, it's my pleasure. Aliyon sa amin, it's my duty. Iba yung pleasure, iba yung duty. Kasi asawa mo yan tama? No, walang ibake, ako lao, masikon. Sa nasawa natin, dapat iba man kinaw ka pa inaro, di ba? It's my pleasure. Di ba? Di ba? Ang gano'n lugi ka lahat, gasolina. Basta it's my pleasure. Di ba? Amen. Huwag ninyong isipin na dahil sinabing kung ano ang magaan sa kalooban ay ibibigay lang natin na magaan sa bulsa. The wrong way to give. So sparingly, no?
o naghahasik ng bahagya, kakaunti yan, sabi niya sa MBB. No, inihalin tulad din ang pagbibigay sa pagtatanim. Sino ho dito marunong magtanim? Na kapag hinawakan yung tanim, kusang nagbubunga kaagad. Di ba? Yung iba daw, pag nagtanim, namamatay kasi mainit daw yung kamay. Hindi ho, mainit yung tubig na pinangsalog. Kaya namamatay, di ba? So, itinipo po ito sa pagtatanim, no? Yan. O paghahasik ng binhi bilang paggawa ng mabuti. Sa Galatians chapter 6 verse 7 and 10, nabanggit po yan. So, ang maling pagbibigay dito ay ang maramot. Sabihin nga, maramot. O, ito pa, kuripot. Yan. Na pagbibigay. Ito ho yung maling pagbibigay. Maliit na porsyenta lang kung ikukumpara sa kinikita. O, diba? Ari estudyante, diba? Nang makapanload ira, wagas. Pero naman opiring ira, kuripot. Diba? Basta dakal panload da, diba? Tulay agaw Paulo eh, nanluko laging ko eh. Yan. The right way, so bountifully, kanto dyan, diba? O magasik ng sagana. No, yun ang sa MBB naman. Ito ay pagbibigay ng parang pagsasaboy ng maraming binhi. Nag-uumapaw ang kagalakan sa pagbibigay tulad ng mga taga Macedonia. Pagsasaboy ng binhi ay may inwarsik labat. Makaulilal na wala yung tubo. Diba? Pero isama nakadakala pangsaboy, siguradong may tutubo doon at aani ka. No? So, nag-uumapaw ang kagalakan sa pagbibigay tulad ng mga taga-Macedonia. Sa chapter 8, hindi halaga ang ibinigay o ibinibigay ang pinag-uusapan dito, kundi halaga ng naiwan na ipinagkatiwala sa kanila. Tignan ho natin. Yung kwento. Mark 12:41-44. Umupo si Jesus sa tapat ng kabangyaman at minasdan ng mga taong naghuhulog ng salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman ang nahulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 kusing na ang halaga'y halos 1 pera. No? Pinalapit niya sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghuhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay naghulog mula lamang sa kanilang kasaganaan o sa kanilang sobra lamang. Ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan. Amal labalay nakakarat siya may akulaw yabalo. Diba? Pero inted tunin, amin. Diba? Samantalang aramay awalaan niya talaga, aramay natitilak labalad si kara, si katoy i-offering da. Natan, tinawag ng Jesus Christ si Rami Apostol to. Tinapot to, no, pa'y, tumanay tinapot imbaga to, no, so pa may mas mapalat it si kara. Diba? Say mas mapalat it si kara, at may balon bii. Yan tutulan amin, may bilay to sa manaagaw. Niyarin adlamangan, diba? Niyarin adlaman merienda, adla ang kapulay na saliw to kasi na itutula. Pero yung pagtitiwala ng pagbibigay ay ginawa niya. So, ang principle of sowing and reaping, no, sa agrikultura. Sa verse 6, ay sinabi niya ang isang obvious na katotohanan. Kung kakaunti, binhi lang ang ihahasik mo, huwag kang mag-expect ng marami kang aanihin. Kung kakaunti lang ang binigay mo, huwag kang magtaka kung kahit anong kayod at pawis mo sa pagtatrabaho ay parang kulang pa rin. Kung sagana ka sa paghahasik, sa pagbibigay, asahan mong kahit hindi ka kasing yaman ng tulad na nabigay na nabanggit sa kwento ay mararanasan mong hindi tumitigil ang kasapatan ng Diyos sa iyo araw-araw. At lumalabis pa. What you sow is what you reap. Amen. Diba? So ano ngayon ang aanihin natin kung ang pagbibigay natin ay sagana, kusang loob, at may kasiyahan, no?
Tingnan ho natin sa susunod na talata ay makikita natin ang napakagandang pangako ng Diyos na mararanasan natin sa ating pagsunod, no? O sa kanyang pagsunod pa sa mga biyaya. No? Kaya nga doon sa verse 9, chapter 15, ang sabi niya, thanks be to God for His indescribable gift. Yun yung pinakalas niya na verse, tama? So second point, lubos na pagpapala mula sa Diyos. Verse 8 to 11. Nabasa natin yan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo. Kung bukal sa puso, hindi ka napipilitan, maluwag sa loob, ayon sa sariling pasya. Kapag nagbigay ka na ng ganon, ito yung pangako ng Diyos sa iyo. Na lubos na pagpapala mula sa Diyos, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, hindi lamang isang bagay. At higit pa sa inyong pangangailangan. Ano ang purpose noon? Para may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Yun ang sinasabi niya rito. Tulad ng nasusulat, siya nagbigay ng libre sa mga dukha. Ang kanyang katwiran ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi, no? At magpapalago. Say the word, magpapalago. Magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang iyong kabutihang loob. Ano raw yung lalago? Kabutihang loob. Hindi pera, kundi kabutihang loob. Pero kasama na yun kasi sabi niya, pasasaganain ka niya sa lahat ng bagay. Amen? Diba? So, kung sagana ang iyong pagbibigay, mararanasan ninyo ang kasaganaan ng pagpapala ng Diyos. Yun ho yung sinasabi ho rin niya dito. Hindi lamang spiritual blessings ang nabanggit dito, kasama rin dito ang material na bagay, physical, di ba? Kaya nga sinasabi niya na sila ay palaging sumasagana sa mabubuting gawa, no? Yun ang sinasabi rito. Siyang nagbibigay sa verse 10 ng binhi na naghahasik at tinapay na bilang pagkain ay siya rin magbibigay at magpaparami, no? Siya yung pinaka-source, no, ng mga bunga ng iyong pagiging matuwid. So ano ang nais ng ating Panginoong Diyos rito? Gusto ng Diyos ang tapat na pagbibigay. Say the word tapat. Yan. Na pagbibigay, kaya naman hanggat nagbibigay ka, ay pararamihin ng Diyos ang iyong kayamanan. No? Wow. Diba? Pag sinabi natin kasing kayamanan, minsan nakatutok lang tayo sa pera, sa material. Pero hindi lamang yon, mabubuting gawa. Amen? Upang lalo pa tayong makapagbigay. Pinayayaman tayo ng Diyos dahil nakikita niya sa atin na sa ating pagbibigay ay tinutularan natin siya na sagana ring magbigay. Diba? We became like God, no? Image of God. No? Kayo ay pinayayaman, sabi niya sa verse 12, sa bawat bagay dahil sa inyong kagandahang loob. Yun ho yung sinasabi niya rito. Pangatlong points natin. Ano yung una? Lubos na kagalakan. Pangalawa, lubos na pagpapala mula sa Diyos. Pangatlo, lubos na kaluwalhatian para sa Diyos. Diba? Yun ang sinasabi niya dito. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Diba? Magpapasalamat sila sa Diyos ngayon. Lord, maraming salamat sa iyo sa kapatid naming ito na ginamit mo. To be a partner, no? Sumusuporta sa kanyang ministry. Maraming salamat. Hiling po namin na pagpalain mo pa siya. Diba? Maraming mananalangin ngayon sa iyo niyan. Diba? Na pagpalain ka pa ng ating Panginoong Diyos upang sumagana ka sa lahat ng mabubuting gawa. Verse 13, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Yun pala yun, di ba? Kapag sinusunod na ho natin, may kagalakan tayong nagbibigay,
No, nagpapatunay po ito na tapat tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos, sa magandang balita ni Kristo. Di ba? Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Di ba? Yun yung nagbibigay ng lubos na kalwalhatian para sa Diyos. Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Ayaw nyo yun, daming mananalangin sa'yo. Sino ho rito ang kapag nabigyan, hindi pinapanalangin yung nagbigay? Kailangan ipanalangin ho natin yung mga nasusupport, nagbibigay, mga kapatiran tumutulong, di ba? Ipanalangin ho natin sila na sila ay pagpalain pa ng ating Panginoong Diyos upang sila ay mas lalo pang maraming matulungan. Di ba? Yun ang sabi niya rito. So dapat nakahanda tayo sa pagbibigay. Mga practical lang, no? Na application natin. Dapat nakahanda tayo sa pagbibigay tuwing linggo. Diba? Tuwing unang linggo o sanlinggo, ang bawat isa sa inyo magbukod at maklaan. No? Ilagay natin sa ating pagsamba ang pagkakaloob dahil ito ay pagpapahayag ng ating pasasalamat. Yan. Sa mga biyayang tinanggap natin, kailangan nakaready yan. Pag nagbigay ka, pwede mong isubre, plansyahin mo naman, hindi yung lukot-lukot. Diba? Kung magbibigay ka ng 20, wag naman yung lukot-lukot, ayusin mo naman. Diba? Diba? Yan. Para sa ating Panginoon, gawin ninyong special yung pagbibigay ninyo para sa Panginoon. Ano yung makayanan ninyo at kung ano yung bukal sa puso ninyo, paghanda rin ninyo. Paghanda ho natin yan. Hindi ho yung kung anong madukot na lang ho natin sa bulsa, yun na ho yun. Diba? Kailangan pinaghahandaan po natin yung ating pagbibigay. Yan. So ano natutunan ho natin dito? Mas pinagpapala ho tayo ng ating Panginoong Diyos kung lubos ho yung ating pagbibigay. Subalit, kailangan magbigay ho tayo ng tama, no? May tamang ugali, attitude, tamang pagbibigay, hindi napipilitan, kundi ito ay maluwag sa kalooban. No? Ngayon, tapos na ho yung patabon ng church. Ang ating pong pinapanalangin ngayon ay makapag-ipon tayo ng para sa building. May imposible ba sa ating Panginoong Diyos kung lahat tayo magtutulungan? Walang imposible ho sa ating Panginoong Diyos kung tayo lahat ay nagbibigay ng kusa, maluwag sa loob. No? Kaya, kasi ganito, hindi mo kayang talunin ang ating Panginoong Diyos pagdating sa pagbibigay. May nakatalo na ba sa Kanya? Tinalo mo na ba ang ating Panginoong Diyos sa pagbibigay? Wala. Binigay niya ang lahat sa atin. Amen? Napilitan ba siya? Hindi. Your will be done, sabi niya sa Ama. Nagkusa siya. Diba? Hindi natin kailanman matatalo sa pagbibigay ang ating Panginoon Diyos. Minsan nga, pag nagbigay tayo ng 20, ilan ang hinihingi niya? 2 lang. Tapos ibabalik niya sa'yo, yung 20 mo naging 50. Pag nagkaroon ka ng 50, anong kukunin niya? 5 pesos lang para sa ministeryo niya. Tapos bibigyan ka ulit ng 100. Ang kukunin niya ulit sa 100, 10 piso lang para sa kanyang ministry. Diba? Tapos pinagpala ka, ginawa niyang 200. Diba? Oh. Yung 200, ilan ang hinihingi niya doon na ibabalik natin? 20 pesos lang. Tapos binigyan ka niyang 500. No? Sabi niya, bigyan mo sa akin yung 50 pesos. Sa'yo na yung the rest. No? Biruin nyo, hanggang sa lumalaki at lumalaki, binigyan ka niya 1,000, pinagpala ka niya 1,000. Magkano yun? 100 pesos lang. 900 pa yung naiwan sa'yo. Diba? O dahil nagbibigay ka, tapat ka, o yan, bibigyan kita ng 2,000. Magkano ibabawas dun sa 2,000? 200 lang. Diba? Sa'yo na yung the rest. Dahil tapat ka, napagkatiwalaan ka, at kusa yung pagbibigay mo, ito. Diba? Bibigyan ka pa niya ulit.
Hindi mo kayang talunin ang ating Panginoong Diyos sa pagbibigay. Walang sino man nakatalo sa Kanya. No? Kaya ang hinihiling niya, bukas na puso sa pagbibigay, mga kapatid. Let us support yung ating mga gawain. Dami ho nating gawain. Sabi nila, Pastor, marami na kayong ipon yata. Kada linggo, alam nyo, divisit pa ho tayo. Ito lang ha, personalan, trabaho lang. Divisit pa ho tayo. Alam nyo yung nalilikom natin every Sunday? Hindi natin iniipon yan. No? Pagdating ng Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, nakalabas lahat yung pundo natin. Di ba? Deficit. Bakit? Hindi naman natin pinag-iipunan talaga ang church. Ang pinag-iipunan natin at pinag-iinbisan natin, kaluluwa. Yung mga hindi pa na-reach out, anong gagawin ho natin dun sa pundo? Iipunin? Yan daming kaluluwa sa labas na pwedeng i-reach out. So ang SBCC Prayer House, sasabihin ko sa inyo, wala tayong naiipon. Lahat ng yan, pagdating ng Lunes, Martes, nakalabas lahat ng budget. Walang naiiwan. No. Hindi tayo nag-iipon kasi ang Panginoong Diyos ang nagbibigay. No. Ano ngayon? Mag-ipon tayo, pero lahat tanggalin natin. Walang gawain sa labas, walang prayer service, walang kids worship, walang Bible study, walang outreaches, makakaipon tayo. Kung Sunday lang ang ating gawain. Tama ba? Hindi ganun ang buhay ng iglesia. Amen? Hindi ganun ang iglesia dapat ng ating Panginoong Diyos. Daming i-reach out dyan. No? Kaya kapag nagtanong kayo kay Ate Jen, ilan ang budget natin, Ate Jen? Deficit. Bakit? Walang naiiwan. Kasi inilalabas lahat. Ganun ang ministry natin dito. After ng Sunday, kung ano yung malikom ulit, ilabas ulit. Diba? Pero praise the Lord sa mga nagsusupport din sa mga gawain ng ating Panginoon. Biyaya kung bakit nakakatayo ang iglesia ng ating Panginoon. Pababayaan ba niya ang kanyang iglesia? No. Pagmamay-ari niya to at lahat ng pangangailangan ng kanyang iglesia ay paglalaanan niya. Ang hinihiling lamang niya, kusang suporta para sa kanyang ministeryo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito na tinuruan mo po kami kung paano po magbigay ng may kagalakan sa aming puso. Panginoong Diyos, noon pa man din, pinatunayan mo na ikaw ang unang nagbigay. Kaya dahil sa iyong biyaya, maaari din kaming magbigay ng lubos, Panginoong Diyos, nang hindi napipilitan, maluwag sa loob, hindi pinasya ng iba, kundi pinasya ng aming puso, Panginoon. Sapagkat mahal mo ang mga cheerful giver. Kung paano ang mga taga-Akaya, churches, Macedonia ay naghirap, subalit sila ay tumulong sa mga nangangailangan. Salamat po sa napagagandang testimony ng mga naunang mananampalataya. Nawa, tulungan niyo po kami na mas ma-encourage pa. Meron ka na pong sinimulan sa iyong iglesia at naniniwala po kami na iyong tatapusin ito. Makita mo lang na tama ang aming puso sa lahat ng aming gagawin, Panginoon Diyos, lalo na sa larangan ng pagbibigay. Sapagkat anuman po ang kulang, ito ay pinupunan mo. At kailanman, hindi ka nagkulang, Panginoon Diyos. Sapat ang iyong biyaya at higit pa. Thank you, Lord. Ikaw lang ang mapapurihan. In Jesus' name, Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon.